Ayan mga kapag-asa, no? Ito yung update natin sa ating mga upgraded na mga native chicken. Okay? So, inilipat na po natin yung ilan sa kanila dito sa ating actually, ito po yung breeding tin sana ng ating Black Astrolorp. Pero, since hindi pa naman ready to lay o ready to breed yung ating mga Black Astrolorp na yan, so dito muna natin, ginawa muna natin tong growing pen, no, ng ating mga native chicken na mga upgraded, kasi para po hindi po sila medyo, kasi 1 month na nga po ang mga ito, so siksika na po sila dun sa kanilang brooder pen, kaya nilipat na po natin sila dito sa kanilang bagong growing pen, no. So para iwas po na mabansot, no. So makapal naman po yung kanilang mga balahibo na, so hindi na sila mangailangan masyado ng init ng ilaw. So inilipat na po natin sila rito, no. So may itinira po tayo dun sa brooder pen na kunti lang po, mga around siyam lang po. Yun po yung hindi pa masyadong makapal yung kanilang mga balahibo at mangailangan pa po yun ng ilaw, kaya iniwan po muna natin sila doon sa kanilang brooder pen, no. So baka magalituan po guys, no. Again, ulitin ko po, ito po yung supposedly na bahay kubo na gagawin nating breeding pen ng ating mga Black Astrolorp na yan, no. Pero since hindi pa naman po sila ready to lay or hindi pa naman po sila ready to breed, so gagawin po muna natin silang grower pen, no, para mas maluwag po sa ating mga 1 month old na upgraded na native chicken is inilipat na po natin sila rito, no. So ayan. So ang proseso na din po natin para mas makatipid din po sa patuka, unti-unti na po natin silang sinasanay sa wheat feeding, no. Ang advantage po kasi ng wheat feeding guys, again sa disclaimer lang po ay hindi po tayo nagmamarunong dito, pero based po sa practice ko po nung una po akong nagmanukan at saka dun sa mga bibi at saka mga itik ko po, is ang advantage naman po kasi ng wheat feeding is na ilalagay natin yung kumbaga mga supplemental food na para sa kanila, yung mga organic food, no. Halimbawa na lang nung ginayat na kangkong, no, yung ginayat na napier grass, yung ginayat na mga dahon-dahon kumbaga. So pwede nating ihalo dun sa kanilang pagkain. So yung sa wheat feeding nga pala natin guys, para mas makatipid nga po sa patuka, is 70% po yung darak at saka 30% po yung Integra 1, no. Integra 1 pa rin po yung pinapakain natin sa kanila, kasi hindi pa po tayo nakabili ng Integra 2, no. So pag nakabili na po tayo ng Integra 2, so yun po yung ihalo natin sa darak. So again, 70% na darak at saka 30% na feeds na Integra 2. So dinadagdagan na lang po natin ng, hinahaluan po natin ng King's Vita Plus yung pagkain nila. So every time po na minimix na po natin yung wheat feeding para sa kanila, is hinahaluan din po natin, dinadagdagan natin ng King's Vita Plus yung powder po. Okay? So sa ngayon, ulitin ko po, hindi ko po muna sila hindi ko po muna hinaluan ng ginayat na mga dahon-dahon po, dahil sinasanay pa po natin sila, no. So nauna na po natin sinanay yung Black Astrolorp, at ito dahil na hinalo na nga po natin sila dito, at naglagay lang tayo ng barrier or division po, para hindi po sila nagtutukaan, kasi mas kumbaga matanda po ng 2 weeks yung ating Black Astrolorp, no, kumpara po sa ating mga native chicken, kaya hindi po natin hinalo, no. So kapag lumaki naman po ito ng mga I think 3 months, is pwede na po natin silang ilabas dun sa kanilang
free range area, no? So ayan. So yan po yung update natin, guys. So para nga po, para mas nakakatipid po tayo, guys, no? So ang ginagawa po natin, hindi naman po kasi kailangan na biglain natin na gumawa kagad tayo ng mga pabahay nila, no? So para mas makatipid po tayo, low cost po yung ating pagmamanukan is kung ano lang po yung available na facilities na nasa backyard po natin, no? So yun lang po yung ginagamit natin at ina-upgrade din po natin. Subalit kung mangangailangan na po talaga ng pabahay yung ating mga manok, still we will make sure na yung pa rin po yung pinaka-low cost, no? So i-update ko rin po kayo dun sa kanilang magiging growing pen talaga, no? Kasi alam naman natin, kailangan talaga na may pabahay sila kasi hindi pwedeng paghalu-haluin natin, no? So yung variety po kasi ng ating mga manok ngayon is meron po tayong heritage chicken na Black Astrolorp. Meron po din po tayong Red Island Red. So hindi po pwedeng paghaluin natin yun, no? Pwede sigurong paghaluin yung Black Astrolorp at saka yung ating Rhode Island Red. Pero pipili tayo kung ano yung i-cross natin. So maglalagay lang tayo ng isa, dalawang row, no? Siguro kung magko-cross tayo, titingnan natin kung ano po yung pinakadabis na row, no? Yung bang sa Rhode Island Red o kaya yung sa Black Astrolorp. Pero sa nakikita ko po, hindi pa po natin ma-gender itong ating Black Astrolorp kung may row po ito. Kung wala po siyang rooster po, so kailangan natin bumili ng magandang materialis ng rooster ng Black Astrolorp, no? So probably kasi nasa stage of trial lang po ito, so I don't think na magko-crossbreed po tayo ng RIR at saka Black Astrolorp. So sa akin, Black Astrolorp lang po muna, no? Para makapag-generate po muna tayo ng magandang breed po, and then dun sa Rhode Island Red and Default muna, no? So doon naman po sa ating mga upgraded na native chicken, so ito yung ibibinta natin for meat, no? So hindi siya actually for breeding talaga, so for meat lang talaga. So pag lumaki na po ang mga ito, nasa saktong edad na po na pwede na po natin silang ibinta, so magsisilik lang po tayo sa kanila. Pipili lang po talaga tayo ng magandang materialis at yun po yung i-breed natin, no? So yung magiging housing natin sa kanila dun sa kanang grower pen at saka eventually magiging nesting coop po nila is isisegregate din po natin, hindi natin pag-aaliwin. So mas ipaprioritize po natin yung ating mga heritage chicken, no? Kasi yun po yung pinaka production po natin sa table eggs. So yung mga upgraded native chicken natin at saka yung mga Uluano o yung mga Shamu natin is i-range lang po muna natin sila, no? Until such time na makapag expand pa po tayo ng ranging area para sa kanila, no? In the meantime is we need to observe po muna kung ano yung magiging acclimatation po nila sa igagawin po natin sa kanila na pre-ranging, no? So yun yung mga plano natin, pero in the meantime po muna dito po muna ako nagpo-focus sa kanilang growing pen, no? So kapag kayong natirang siyam po is pumapal na din po yung kanilang mga balahibo, and they will not probably be needing lights anymore para sa heating nila. So ihabol po natin, ililipatin po natin sila dito hanggang sa pag lumaki na po lahat sila, siguro shall we say nasa 3 to 4 months above. So doon na po natin sila i-pre range po, no? Ayan. So yan lang po yung update natin sa ngayon.
sa ating pagmamanukan, no? So time check nasa around 8 o'clock po tayo, no? So we will be grazing our goods po eventually, no, mga nasa around 9 to 10 po. Usually po kapag nagpapastol po tayo ng mga kambing naman po is nasa around 9 to 10. Pero pag nakikita po natin na yung mga damo is tuyo naman po, so as early as 8:30 po is pinapastol na po natin yung mga kambing. Pero kapag basa pa po yung damo, so ini-extend po natin up to 10, no? As earlier as 10. Pero sa ngayon naman po kasi tag-init naman po kasi ilang araw na po hindi umulan. So tuyo na po yung damo. So pwede na po natin silang ipastol as early as ngayon, no? So ang una lang po muna natin yung mga manok natin. Pagkatapos mapakain ng mga manok at palitan yung kanilang mga tubig, bigyan natin sila ng vitamins, is doon naman po tayo lilipat sa pagpapastol ng mga kambing po. So happy ka farming po mga pag-asa, no? So kumbaga sa ngayon enjoy na po ako sa pag-aalaga ng mga manok at saka mga kambing po, no? So ito po yung nakahiligan natin noon pa bukod sa pagtatanim ng mga halaman at saka mga gulay po. So hinay-hinay lang po talaga, no? Ang importante diyan na nag-i-enjoy ka, no? Hindi ko rin pwedeng prasuin kasi as of now is nagpa-fasting po ako, no? So we've been fasting naman po regularly, no? Before is ang regular na fasting ko is Monday at saka Thursday, no? So ngayon dahil buwan ng Ramadan namin ngayon, so everyday na po. So, may singit ko lang guys, but then again buhay farming po, so masaya na po ako at saka stress buster ko po talaga siya, no? So although medyo napapagista ka talaga sa iyong patuka pag manok, yung sa kambing naman wala ka namang magagasta wala ka namang expenses dun sa pakain, pero dun naman sa kanyang mga regular na deworming natin at saka dun sa mga possible na mga gamot na kailangan stock natin katulad na lang sa sipon nila, no? O kaya dun sa kanilang pagtatai po. So yun lang po, no? So far sa vitamins wala pa po tayong binibigay, no? Yung mga regular po dun sa mineral natin sa kanilang asin, no? So bala kung magbigay din ng molasses sa kanila in the future, but in the meantime po nasa adjusting period po tayo sa ating pagkakambing. So dun na lang po muna tayo sa hinay-hinay lang, okay? So again sasabihin ko po sa inyo, habang may buhay may pag-asa po mga kapag-asa.